Magandang araw sa iyo, batang mabait. Bagong aralin, bagong kaalamang mauukit. Ating gagawin paglilitra, pagbuo ng linya at pagguhit. Makinig lang ng mabuti at ituon ang isip. Paglilitra, pagbuo ng linya at pagguhit. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naisasagawa ang paglilitra, pagbuo ng linya at pagguhit. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panoto, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat katanungan. Una, paano nabubuo ang isang hugis, larawan o disenyo? Pangalawa, ano ang pangunahing gagamitan sa pagguhit? Pangatlo, ano ang tawag sa linyang ito? Pang-apat, bakit mahalaga ang kaalaman sa pagkukrukis o sketching? At panglima, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagkukrukis ng biluhaba. Para sa pangalawang gawain naman, tukuyin ang tamang sagot sa pamamagitan ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng bawat pangungusap. Pang-anim, ito ay salitang bumabalot sa sining ng pagguhit ng mga litra o titik at numero. Pang-pito, katulad ito ng pagsulat natin sa paraang dikit-dikit. Pang-walo, pinakasimple o payak na letra na maaring gamitin sa pagleletra. Pang-siyam, ang mga litrang ito ay may mga serif. At pang-sampu, ang mga litrang ito ay ginagamit sa diploma o sertipiko. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung 5 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang pakita ang iyong galing sa masusunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, ibigay ang katawagan ng mga larawan ng kagamitan o kasangkapan sa panukat. Punan ng mga letra ang bawat kahon. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pagleletra, pagbuo ng linya at pagguhit. Ang pagleletra. Ang pagleletra ay salitang bumabalot sa sining ng pagguhit ng mga letra o titik at numero. Sa halip na simpleng isusulat mo lamang ang mga ito. Ang paglilitra ay may iba't ibang uri at may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit ng mga uri at disenyo nito ay naayon sa layunin o paggagamitan nito. Mga bahagi ng letra. Ang mga letra ay kombinasyon ng mga mahahalagang bahagi.
Una ay ang stem, ang pahalang o patayong unit ng letra. Pangalawa ay ang swas line, ang pahilig o pahilis na bahagi ng letra. Pangatlo ay ang lobe, ang pakurbang bahagi ng letra. Ang letra ay may iba't ibang uri. Una, ang gotek. Ang gotek ang pinakasimple o payak na letra na maaring gamitin sa pagleletra. Pantay-pantay ang kapal ng guhit ng pagkakasulat ng letra, maging ito ay patayo, pahilis, pahalang o pakurba. Pangalawa ay ang Roman. Ang mga titik na Roman ay may iba't ibang mga stroke ng makapal at payat. Ang mga letra ring ito ay may mga panapos na stroke na kung tawagin ay serif. Karagdagang guhit na idinudugtong sa parehong itaas at ibabang bahagi ng letra. Pangatlo ay ang script o cursive. Ang script o cursive ay kakaibang estilo ng pagsulat na kung saan ang bawat karakter o letra ay tuloy-tuloy na ipinagdurugtong na sa pangkalatang layunin ay upang mapabilis ang pagsusulat, kasalungat ng ibang uri ng letra. Isa rin sa katangian nito ay ang pahilig o italic na paraan ng pagsulat di tulad ng sa Gothic at Roman. Katulad rin ito ng pagsulat natin ng ating pangalan sa paraang dikit-dikit. Pang-apat ay ang Old English text. Ang letrang Old English text ang pinakamatandang uri ng pagleletra. Ito ang pinakakomplikadong uri ng pagleletra dahil sa mabulaklak na disenyo nito. Sa ngayon, ito ay karaniwang ginagamit ng mga nagleletra sa diploma o sertipiko at iba pang espesyal at formal na dokumento. Mga gabay at pamantayan sa pagleletra. Paggamit ng mga gabay na guhit o guidelines. Mahalaga ang paggamit ng mga gabay na guhit sa pagleletra upang maging pantay ang laki o taas ng mga letra. Ang mga bahagi ng mga gabay na guhit ay ang mga sumusunod. Una ay ang cap line, ang pinakaitaas na pahalang na gabay na guhit para sa malalaking titik. Pangalawa, west line. Ito ang nagtatakda ng pinakaitaas para sa mga maliliit na titik. Ang ascender ng maliit na titik gaya ng B, D, F, H at iba pa ay kasing taas din ng malalaking titik. Pangatlo ay ang baseline, ang pinakadulong ibabang bahagi ng mga letra. At pang-apat ay ang drop line. Ito ang pinakahangganan ng maliit na titik na may mga descender gaya ng G, J, P at iba pa. Pagbuo ng linya at croquis sa pagguhit o sketching. Ang croquis o sketch ay pangunahing hakbang sa pagguhit. Ito ang plano at gabay mo sa gagawing proyekto o produkto. Dito nakasalalay ang resulta o tagumpay ng iyong gawain. Dahil ito ang pangunahing hakbang sa pagguhit, mahalagang kasanayan na dapat matutunan ang pagkukrokis. Ang lapis ang pinakapangunahing gagamitan sa pagdodrawing. Hawakan ang lapis na may 3.5 cm hanggang 5 cm ang layo mula sa tulis. May katamtamang higpit, hindi maluwag at di rin naman sobrang higpit. Gumamit ng pantasa upang maging maayos ang pagkakatasan nito. Croquis ng linya. Ang pagkrokis ng linya ay isang kakayahang gumuhit ng iba't ibang uri ng linya, tuwid man o pakurba. Tuwid na linyang pahalang. Ito ay iginuguhit mula sa isang tuldok sa kaliwa pa kanan. Tuwid na linyang patayo. Ito ay iginuguhit mula sa isang tuldok sa itaas pababa. Tuwid na linyang pahilig. Ito ay linyang pahilis na ang direksyon ng pagguhit ay maaaring pababa, pakaliwa o pababa, pakanan. Croquis ng hugis. Una, pagkukrokis ng bilog. Ito ang hugis na pinakamahirap gawan ng croquis. Pangalawa, croquis ng right triangle. Tatsulok na may 90 degree na sulok. Pangatlo ay ang pagkukrokis ng parisukat. Ito ang hugis na magkakasukat ang apat na gilid at ang apat na sulok. Pang-apat ay ang pagkukrokis ng parihaba.
Magkakasukat ang dalawang magkakatapat na gilid nito at ang apat nitong sulok. Panglima ay ang pagkukrukis ng hexagon. Ito ay may 6 na magkakasukat na gilid at magkakasukat na sulok. Pang-6 ay ang pagkukrukis ng biluhaba o ellipse. Ito ang hugis bilog na pahaba. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang susukat sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, Gawaing A, isulat mo ang iyong pangalan sa estilong Gothic gamit ang mga guhit bilang gabay. Gawain B, subukin mong ilitra ang iyong pangalan gamit ang Roman sa pamagitan ng pagdadagdag ng serif sa bawat titik o letra. Sa gawain C naman, pumili ng estilo ng script, subukang ilitra ang iyong pangalan sa estilong ito. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Ikaw pa ba? Para naman sa pangalawang gawain, gumawa ng croquis ng iba't ibang hugis gaya ng nasa larawan gamit ang isang buong papel o bond paper. Kumusta? Binabati kita at matagumpay mo nagawa ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang paglilitra ay ang masining na pagguhit ng mga titik o numero sa halip na simpleng isinusulat lamang ang mga ito. Ang paglilitra ay may iba't ibang uri gaya ng Gothic, Roman, script o cursive at Old English text. Mahalaga ang paggamit ng gabay ng mga guhit sa paglilitra upang maging pantay-pantay at magkakatulad ng sukat ang mga litrang isusulat. Ang kaalaman sa pagkukrukis o sketching ay isa sa pangunahing hakbang tungo sa matagumpay na paglilitra at pagguhit. Ngayon, maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.